Ito mga kabali, ito na yung pangalawa natin kay Boss James Mosquera, Susan 735. Bali sabi niya rito sa note niya, Boss, nabasa po yan, umiba tunog niya. Saka pakicheck na isang MOSFET niya or lahat na lang kung okay pa, paki-upgrade na lang boss. Salamat po. Yun ang sabi niya rito. Bali, tingnan natin kung ano yung nangyari din sa loob. Bali, wala, sa dalawa pa lang pinadala niya, wala pa akong na-repair. Bali, bago pala to. Yan, bali, tanggalin ko lang yung top cover nito. Ito mga kabali, nasunugan na pala ng resistor saka na shorted ng MOSFET dito. Bali nagpalit na sila ng isang MOSFET. Ayan, bali parang halatang local yung naikabit dahil yung copper lumabas sa gilid dito, pinakataas. Ang original kasi niyan, yung makikita mo silver din. Wala kang makikita parang pinutol. Parang pinutol yung dulo na to, kaya yun ang palatandaan kung parang local na lang. Pero makakatiyak tayo pag binuksan natin to. Mamaya tatanggalin natin, papalitan natin na iba to. At i-open ko to para makita nyo kung original ba o hindi. Kaya tatanggalin ko muna sa housing nya para makita natin kung ano pa may problema. Ito mga kabali, ito yung isa sinasabi ko, copper yung gilid. Ayan, bali check muna natin yung tatlong natira kung goods pa. Testarin natin. Gate to source na lang muna ang pagsukat natin. Hindi siya pumapalo. Ayan, okay naman. Bali okay din yung bagong palit. Pero diskumpiyado kasi ko sa mga ganito. Mas mabuti pang kalasin na natin to. Tingnan natin yung chips nito kung malaki. Bali kahit buo ito, kung yan din na nakakabit, mapaandar ko to, magkakaroon din ng problema yan kung maliit tayo chips. Yan, bali tanggalin ko na. Yun, sinasabi ko, local. Yan, ang liit ng chips. Ito. Ayan, kakapiranggot. Bali, meron tayong batayan ng mga sukat. Ito yung mga sukat ng mga original. Yan, makikita nyo malalaki yung chips. Dapat ganito kalalaki. Yan, kudrado. Yan ang mga original. Mga MOSFET yan. Dito naman SCR. Sa SCR kailangan mga ganyang kalalaki chips na para kahit magkadikit yung stick, di siya nasisira. Yung chips. Ang mga local natin nandito, yung SCR. Yan. Yung iba nagumido na rito. Sa tagal na nandito. Sa MOSFET, local. Yan. Bali natanggal na yung ibang dinikit kong mga local. Yan ang original, makita natin yung MOSFET na malaki chips. Yan, papalitan ko na lang yun. Bali hindi ako nang hinayang sirain yun dahil maninira din ang pyesa yun pagka yun na shorted. Kaya mabuting tinatanggal na rin ng mga local dahil lang naiwan mga original. Bali yan, palitan ko na lang yun. Bali yan, tanggalin ko na muna yung resistor na half watts na to, 10 ohms. Magpapare-parehasin ko to at sukatan ko ng signal kung meron. Ayan, balik na lang ako pagka nasukatan ko at naikabit ko na yung MOSFET. At sunod tayo dun sa sa ibang parts pang may problema kung meron. Kung wala na, secondary na tayo. Ayan, balik na lang ako. Ito mga kabali, napalitan na natin yung isang local at naikabit na rin natin yung mga MOSFET natin. Bali, correction lang doon sa sinabi ko kanina. Bali, 10 ohms ang binanggit ko kanina rito. Bali, yung nakakabit talaga dito, 100 ohms. Ayan, tinama ko lang sinabi ko. Mali pala yung sinabi ko kanina. At ayan, testing na natin kung ano ba ang lagay nito. Kung
kung aandar ba siya o hindi. Kita lang natin ng battery, negative. So lagyan na rin natin ang output. Yan. Sana meron tayong marinig na lagitik man lang. Direct test valve lang muna tayo. Tingnan natin kung may reaction sa ilaw, saka konti isang prasong tunog. Saglit na tunog pala. Dali on ko na. Meron naman. Try muna natin sa sa 500 para hindi tayo masiraan. Direct ko na. Direct. Ayan, naka-direct na. Ayan, puputol yung wire. Iba tunog? Walang tunog. May ilaw. Parang daga. Yan, sira output nito pagka ganon. Babaksak tayo sa output. Tapos naninira siya ng wire. Kahit nakapiraso lang wire nasusunog. Na-overload siya. Dahil sira yung sa gawing output natin na to. Tanggalin ko lang yung SCR para matester natin yung ibang parts. Mahirap kasi nakakabit yung SCR kung hindi natin matitrace yung sira kung nakakabit siya. Ayan, bali tanggalin ko lang. Ito mga kabali, naiayos ko na. Ang naging problema pala yung dalawa na to, SCR saka DB3. Ayan, kaya pala ayaw yung dumiretso. Ito yung tunog niya ngayon sa 1K. Kaya naging natural na yung tunog niya. Ay, sa 500 pala yan. Hingin ko sa 1K. Namandar naman. Full volume na. Tingnan natin kung may flip-flop. Yan. Full volume na sa lakasan natin. Ito yung kinakaya niya sa battery ngayon. Ayan, meron tayong 27, 28. Namimir siya sa 28 ampere. Sa 1K. Yan. Haligos na yung yung unit. Doon muna tayo sa sa una natin ginagawa dito bago natin i-upgrade. Ito yung natin inverter side saka reverse polarity. Lalagyan natin ng wire to, solid wire, para mas tumibay siya. Yan, balik na lang ako pag mayroon na. Yan mga kabali, nalagyan na natin ng solid wire. Yan, bali tatabunan ko na lang to ng ng LED or tingga. At pagkatapos nito secondary na tayo, maglalakas na tayo, mag-upgrade na tayo. Balik na lang ako pag natakpan ko na to. Ito mga kabali, natabunan ko na ng LED. Lilinisin ko na lang to. Bali susunod na natin dito yung tanggalin ko na rin to muna, itong yellow na capacitor na to, tsaka itong trimmer, tsaka resistor na 560. Bypass na natin yung trimmer dyan dito, tsaka nakita naman natin yung lakas kanina. Bali papalitan ko na rin yung capacitor na to ng ng 4.7 UF. Bali 4 UF lang to, magdadagdag tayo ng konti para mas lumakas siya. Yan, bali yun muna ang gagalawin ko. Sasabayan ko na ng linis yung board. Balik na lang ako pag nakakabit na yung mga parts. Ito mga kabali, nakabit na natin yung capacitor, yung resistor natin, binaypass natin yung trimmer. Yung 474 na capacitor natin, ginamper na lang natin ilalim. Ayan, ito. Testing natin ngayon kung gaano siya kalakas. Test valve muna. Taon ko na. Ayan, may tunog. May tunog saka ilaw. Direct ko na. Yan, naka 1K lang din tayo. Taon ko na. Sa low. Meron tayong 19 stable, 19 ampere sa low. High natin. Yan, pinaka high. Meron tayong 57 stable. Naglalaro kasi siya pero kung pinakamadalas mo nakikita 57. Yan, bali tumaas na siya. Subukan natin sa 2K kung kaya niya. Full volume. Yan, hirap siya. Yan, mandar na. Mga ilang pindot bago nabuhay. At sa 3K, tingnan natin kung tutunog pa.
Ayaw na. Kahit mabilis na yung pindot ko. Ay dumiretso. Ali, mag-adjust tayo ng resistor pa dito. Sa 560. Para mapantar natin yung 3K. Kahit hanggang 3K man lang. I-adjust natin yung resistor ng 100K. Ali, 560K ito. Mag-adjust lang ako. Yan. Balik na lang ako pag na-adjust ko na. Ito mga kabali, nakapagpalit na tayo ng 100K. Ayan. Subukan natin ngayon kung kaya na. Ito ako na. Ayan, maantar na. Subukan natin sa 4K. Hinaan muna natin, tingnan natin kung mapapaandar. Maandar. Ayan, 4K. Ali, ayan, pati yung tunog nilagyan na rin natin. Bigyan ko na ng spring yung loob. Ayan, okay na yung unit na to. Ali, yan lang ang mga pinalitan natin. Una, yung sa ACR. Saka isang MOSFET na biniyak natin. Wala na yung MOSFET. Ito. Ayan. Saka yung resistor, pinalitan natin yan. Capacitor. Dalawa. Saka trimmer. Dalawang resistor. ACR, DB3. Yan lahat ng pinalitan natin. Naglagay lang tayo ng spring. Saka pinatibay natin inverter side. Saka reverse polarity. Yan, okay na yung unit na to. 735. Hanggang dito na lang. Okay na.